Nandito pa rin tayo sa Negros Oriental, sa bayan ng Santa Catalina. Puntahan natin ang waterfalls na may kuweba sa ilalim. Ito ang Barangay Kaigangan. Sakop ito ng Santa Catalina. Bumiyahe kami gamit ang motorsiklo, and after 28 minutes ay narating namin ang Barangay Kaigangan. Diyan tayo galing kanina mga parikoy. Ito ang Sitio Magtangla. Ang falls na ito ay malapit lang pala sa highway. Mga ilang hakbang lang. Dinadayo ito noon ng mga tao mula sa iba't ibang lugar dito sa Negros. Tumawid kami sa maliit na sapa kung saan ay may nakalubog na mga kalabaw. Di namin alam na ang dinadaanan pala namin na sapa ay papunta pala sa falls. Nung nakaabot na kami, nakita namin ang napakagandang view. Habang nasa itaas o lagusan ng tubig kami nakapwesto, bago ito bumaba papunta sa ilalim. Habang pinagmasdan namin ang magandang tanawin, lumapit kami sa lagusan ng falls mismo. Makapigil hininga kapag tinignan mo ito sa ilalim. Parang hihilain ka pababa. Yan din daw ang experience ng mga tao dito kapag yuyuko sila sa lagusan ng falls. Parang hihigupin ka pababa. Matapos namin napagmasdan ang paligid at ganda ng waterfalls na ito, ay napag-isipan namin na paano kaya pagpuntahan natin doon sa ilalim. Mas maganda kaya? Kaya parang napaisip din kami. Sige, try natin, baka mas maganda nga. Pero parang may problema. Walang daan papunta sa baba. Tinignan namin ang paligid kung may madadaanan ba pababa. Nakita talaga namin na parang wala. Napaisip din kami na kapag dito kami dadaan mismo papunta doon sa ilalim ay baka mahulog kami o baka maaksidente pa. Kailangan mo pa ng lubid para makapunta doon. Buti na lang naisipan namin na lumibot na lang. Pero di rin namin alam kung saan yung daan. Kaya bahala na. Importante makaabot tayo doon sa baba. Bumalik kami doon sa highway kung saan nandun yung sinasakyan namin. Naghanap kami ng daan papunta doon. Magtanong sana kami kaso sarado yung mga bahay na nadadaanan namin. Wala rin kaming tao na nakita sa paligid. Nakakita kami ng maliit na daan at parang ito yung papunta sa falls. Kaya nilakbay namin. Naghanap rin kami ng mapagtanungan pero maski isang tao wala. Mga kahoy at damo lang ang meron sa paligid. Hanggang sa dumaan na kami sa maliit na sapa at parang hindi na daan tong sinubay namin. Walang daan na dito? Paano na to mga parikoy? Sabi ng aking kasama na parang naligaw ata kami. Parang malayo na. Sapa at falls lang yung gusto na yung makita. Pero bakit may ilog na dun sa baba? Nagugutom na rin kami. Saan kaya kami kakain ngayon? Napag-isipan namin na bumalik na lang doon sa highway at magtanong para sigurado. Kaya bumalik na lang kami at dahil gutom na, kumain muna kami ng bunga ng bayabas. Nakaabot na kami sa highway at nagtanong sa mga bahay na may tao kung saan papunta ng falls. Tamang-tama dahil ang aming napagtanong ng tao ay nasa gilid lang pala ng kanilang bahay ang daan papuntang falls. Mas importante talaga kapag nagtanong ka para sure. Patuloy kami sa aming paglalakad. Di namin alam kung malayo pa ba. Pero at least, sigurado na kami na ito yung daan. Sa gitna ng aming paglalakad ay may naramdaman kami sa aming katawan. Para bang nanghina kami. Para bang tinamad kami maglakad at parang mabigat na yung paa namin. Kaya pala dahil ay gutom na kami. Malapit na pala mag-alauna ng hapon. Tumigil muna kami sa aming paglakad. At para makakain na rin kami, kumuha muna kami ng dahon ng saging. Pagkatapos ay binuksan namin ang baon naming ice cream. Binuksan na rin namin ang ulam naming fried chicken at bola-bola. Tapos na kaming kumain. Yan yung ano namin. Yan yung pinggan namin, dahon ng saging. Tapos kailangan lang natin magpatuloy sa ating paglakad ngayon mga parikoy mula sa daan na to.
papunta doon sa baba. Yan yung falls mga parikoy, oh. Gandang tingnan mula dito. Pagkatapos naming kumain ay matulog sana kami. Kaso wag na lang, baka malayo pa yung nalakbayin namin. Asa pa dulong ni sa kuante sa sapa. Hamulugsong ramite. Mama, di mo kulaban na katong sa rampang ba? Si parikoy langgoy, uhaw na oh. Yan, mas malapit na. Mas malapit na ang tingnan sa camera natin. Umaambon yung paligid natin. Medyo nangingitim yung ulap. O padilim ng padilim yung daan natin ngayon. Sinunod namin ang daan na sinabi ni ate. Habang papasok kami sa malagkubat na lugar, Ganda dito mga parik. Para kang nasa ano talaga, sa kagubatan. Maririnig mo yung mga ano ng mga ibon. Malamig, may mga malalaking mga bato. Tinatawag na tabugay. Tama ba ako? Kinakain daw to ng mga ibon. Yung sa nakaraang videos natin, marami yan. Ito pala yung sinasabi ni ate na pwede daw uminom dito. Yung lakas ng tubig, oh. nakakita kami ng tubig na malinis. Malamig yung tubig dito. Nasa baba na pala kami ng falls mismo. So mula dito ngayon mga parikoy, sa ating kinaroroonan ngayon, nakainom na tayo ng tubig. Mula dito makikita mo talaga ang taas ng falls. Yan, oh. Yan yung naka-white. Grabe. Ang taas mga parikoy. Pero mas gusto namin na malapit kami doon sa baba. Gusto namin na mas malapitan talaga namin, ng mas close pa talaga kung makaya man siguro. Kaya ngayon ay hanap kaming daan papunta doon sa baba para makita talaga natin kung anong ganda talaga at gaano kataas talaga itong falls na to. Diyan kami lang talaga yung pumupunta dito. Tapos nagtanong lang kami sa mga taga dito. Parang alas 6 na ng hapon mga parikoy. Pero tingnan nyo yung oras natin ngayon. 1:48 pa. Bababa tayo dun sa may sapa mga parikoy hanggang makaabot tayo ng sapa. Mag-iingat lang tayo kasi baka may ahas. Daming puno. Hindi natin alam kung ano yung matatapakan natin. May linya ng tubig mga parikoy, oh. May hose. Hindi pala linya ng tubig, may hose lang pala. Walang laman ng tubig. Sabi ni ate, sinubukan daw to ng barangay noon na kunin yung mga source ng tubig dito para supply doon sa mga bahay doon sa itaas. Pero hindi daw talaga kaya, kaya parang hindi ata natuloy kasi hindi daw makaangat yung tubig dahil siguro sa sobrang taas. Ano dito, hindi ko alam kung stalagmite rin ba tawag dito dahil sa ano ng tubig yan, no? Parang nanigas yung mga dinadaanan ng tubig siguro sa sobrang lamig. Hindi to lupa, hindi ko alam kung ano nangyari dito. You know, tingnan mo tong dahon na to, itong dahon na to mga parikoy, yan, oh. Nanigas yung dahon na yan dahil lang sa tubig. Pag kinuha mo yan, yan, maano siya. O yan, oh, nababalot siya ng ano ng lamig. Hindi ko alam kung stalagmite pa ba to. Pero ito yung dahon, yan yung dahon. Hanap tayo ng iba. Ito may dahon. Ayan, ito may dahon, oh. Yan. Pero kapag kinuha mo, matigas na. Parang nag-a-ice. Hindi naman malamig, pero parang nanigas talaga. Parang merong simento mga parikoy. Palapit na tayo sa falls. Ginawa na lang ng daan ng ating kasama kasi madaming damo at saka madaming mga kahoy. Tinutulong niya muna yung makakaharang sa dadaanan natin. Medyo mahirap, kaya ingat lang talaga tayo dito, baka may ahas. Doble yung ingat namin kasi sabi-sabi ng mga taga dito ay may mga ahas daw dito at baka matapakan daw namin. May mga puno ng saging dito, yung puno ata to ng pakol, yung kinakain ng unggoy. Hanggang narating namin ang falls. Sobrang ganda dito. Malakas ang hangin kahit nasa baba ka. Grabe,
Umaambon dito kahit walang ulan. Parang umuulan dito, galing dun sa itaas. Siguro sa sobrang lakas ng tubig galing dun sa itaas mga parikoy. May nakita rin kaming kuweba na hindi lang natin malapitan dahil madulas yung mga bato. Sabi ng mga tao dito na ang kuwebang yan ay may nakatirang malaking mga paniki o bats. May nakuha din daw noon na ginto sa loob. Marami na daw na aksidente at namatay sa talon na ito. Kadalasan mga hayop, baka at mga kalabaw na nahulog mula sa itaas. Meron din daw bata dito na namatay dahil habang naliligo sa falls na ito ay nahulugan ng bato mula sa itaas. Pero kahit ano man ang naganap na pangyayari sa talon o waterfalls na ito, ay nananatili pa rin ang ganda at nakakaakit na tanawin sa lugar ng sitio Magtanglak. Parang kulay ng tubig na dumadaloy mula sa itaas, ganun rin kaputi ang naramdaman mo kapag makaabot ka sa lugar na ito. Nakaka-relax at nakakaakit pagmasdan ang kalikasan. Talgoy. Bago matapos ang adventure na ito, ay baka pwede ka naman mag-subscribe sa channel namin. Kabalagnan Boys. Salamat mga parigoy ha. Malapit na mag-alas 4 ng hapon, kaya bumalik kami sa highway at umuwi na kami. Hindi namin makakalimutan ang ganda na aming nakikita at napagmasdan sa lugar na ito. And until the next video, see you mga parikoy. Sobrang kapoy. Ang hirap. Ito po yan mga parikoy. Oh, parang hubog na tayo. Bukat na yung mga tiil natin. Ang ano talaga. Ang lisod. Parang ayaw ko nang umusog.